Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Muli sumasa inyo ang panibago na namang episode ng ating programang Isabela Connect Ka Dito. Kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. At ngayong hapon ho na ito, mayroon ho tayong espesyal na guest host at may kaugnayan ho ito sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Ang dating IP Sectoral Representative ng Pamalang Palalawigan ng Isabela at ngayon ho Department Head ng Isabela Coastal Development Office. Walang iba kundi si Ma'am Gretchen Valdez. Ma'am Gretchen, welcome ho sa Isabela Broadcast Center sa ating home programa. Maraming salamat, Ezekiel, sa pagkakataon na ako ay iyong maging partner dito sa panibagong episode ng Isabela Connect Ka Dito. At syempre, babatiin din natin lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programang ito, lalong-lalo na yung mga katutubo dito sa ating lalawigan. At ngayong hapon na to, sisiguraduhin namin na kayo ay magiging konektado sa isa't isa sa mga pinakamahalagang kaganapan dito sa ating lalawigan. Una-una sa lahat, Ma'am Gretchen, maraming salamat sa pagsama din ho sa akin as a co-host dito ho sa ating programang Isabela Connect Ka Dito. At syempre, Ma'am Gretchen, partner, mga ka-Isabelenyo, tuwing buwan ho kasi ng Oktubre, abay pinapaalala at pinapaigting ho natin ang ating pagpapahalaga sa ating mga kapatid na katutubo sa buong Pilipinas sa pamagitan ng National Indigenous Peoples. Eksakto. Pinag-uusapan natin ngayon ang kauna-unahang Indigenous People's Summit dito sa ating lalawigan. Isang kaganapan na naglalayong pagkaisahin at bigyan ng tinig ang ating mga katutubong pamayanan. At syempre, Ma'am Gretchen, ngayong hapon nga ho na ito, kasama po natin ang ilang mga advocate upang pag-usapan ang mga kahalagahan ng pagdiriwang ho na ito at para mapalawak pa ho yung kaalaman po natin patungkol sa kanilang pamumuhay at kultura. Syempre, kasama po natin ngayon sila Sir Jasony Donato, ang ating IPMR ng Divilacan, Isabela. We also have here Dr. Agnes S. Reyes, ang ating Executive Director and Provost ng Philippine Normal University. Ayan, pabatin muna natin sila, Ma'am Gretchen, kay Doc muna. Welcome mo sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon po sa ating lahat. Isabela Connect Ka Dito sa ating mga katutubo, kapwa katutubo, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Oo, at syempre, Ma'am Gretchen, kasama din ho natin ang IPMR ng Divilacan, Isabela, si Sir Jasony. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Hello, Sir. Ezekiel. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon. At syempre, Ma'am Gretchen, sa atin mga ka-Isabelenyo, baka sila yung nagtataka. Tayo ay nakikiisa, syempre, sa Indigenous Peoples Month celebration natin. At kami ay meron IP-inspired na kasuotan. At dito sa Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ma'am Gretchen, pakibahagi dahil yung mga kawaniho natin, maraming salamat sa mga kawaniho ng Pamalang Palalawigan ng Isabela dahil sila ay nakikiisa at ano bang meron ngayon, Ma'am, nagsuot din sila ng mga kasuotan ng mga indigenous people. Yes, bilang simbolo ng pakikiisa at syempre expression na rin yan ng ating culture bilang mga Pilipino. Yung pagsuot natin, hindi lang naman occasional, kundi dapat gawin nating madalas na isuot ito sapagkat dito nga yung ating pinagmulan. At Ezekiel, ang kaya natin pinagdiriwang ang buwan ng mga katutubo, meron itong pinag-ugatan sa ating kasaysayan. So tingnan muna natin yung constitutional basis nito. So sinasabi sa ilang mga probisyon ng ating saligang batas, lalong-lalo na sa Article
2 Section 22 ng ating Philippine Constitution, sinasabi niya doon na the state recognizes and promotes the right of the indigenous peoples, no, sa framework ng national unity and development. At syempre pinagtibay rin ito ng iba pang mga probisyon ng ating saligang batas. Meron yan sa Article 12, Section 5, na sinasabi doon na the protection of the rights of indigenous peoples to their rights to ancestral lands, no, in order to protect them sa karapatan din nila sa social, economic at saka cultural development. Ito rin ang naging basis doon sa enactment ng Republic Act 8371, yung Indigenous Peoples' Rights Act, na ito rin ang dahilan kung bakit isinasagawa natin ito dahil sineselebrate natin yung 28th anniversary niya. At ang Indigenous Peoples' Rights Act na to ay naglalaman ng 4 bundles of Indigenous Peoples' Rights. Una, yung the right to ancestral lands and ancestral domain. Pangalawa, the right to self-determination and self-governance and empowerment. Napakahalaga nun, no? Dahil may mga batas rin naman na sinusunod yung ating mga katutubo, yung tinatawag nating customary laws nila, no, sa kanilang mga komunidad. At syempre, pangatlo, the right to cultural integrity and the right to social justice and human rights. So ito yung pinakamahalagang karapatan ng mga katutubo na nilalaman ng Indigenous Peoples' Rights Act. At syempre, dineclare naman ang Oktubre bilang Indigenous Peoples Month sa bisa ng Proclamation 1906 Series of 2009. So na-declare na ito. At meron din naman tayong provincial ordinance adopting the declaration of Indigenous Peoples Month every month of October of the year. Okay? Dito po sa i-zoom in natin sa kalagayan ng mga katutubo dito sa Isabela. Ayon sa datos na binigay ng PSA, na ibinigay naman sa atin ng NCIP Isabela, sa kasalukuyan, meron na tayong 479,208 na mga katutubo. Kung titingnan natin itong populasyon na to, napaka-substantial ng population niya para masabi natin na ang ating lalawigan ay mayaman siya sa ethno-linguistic and cultural diversity. No? At syempre, kabahagi ng populasyon na ito, inaaral din natin yung mahalagang populasyon ng mga lokal na katutubo dito sa ating lalawigan. At karamihan sa kanila ay nasa kabundukan ng Sierra Madre, nasa baybaying Isabela. At mahigit 6,000 ang kanilang populasyon doon. Sila yung pangunahing nangangalaga at nagbibigay proteksyon sa ating kabundukan ng Sierra Madre at sa baybayin ng Isabela. Kung kaya naman, napakahalaga ng pagkakataon na to dahil ito yung panahon na kailangan din nating aralin, gunitain, ano ba yung mga mahalagang karapatan ng mga katutubo para naman sa ganon ay magkaroon, equip sila na sa ganon, lalo nilang higit na maipagtanggol ang kanilang karapatan, lalo na sa kanilang karapatan sa lupang ninuno. Kaya nga nandito si SB Donato, ang IPMR natin, kasi nasa ancestral, ancestral domain area. Meron silang, yung inyong lugar, SB? Sa Sierra Madre o sa Divilacan. Divilacan. Malayo part yan ng Sierra Madre. Anyway, Ma'am Gretchen, maraming salamat. At least, una pa lamang na-establish na ho natin yung kahalagaan, ano ba yung essence, at napaka-importante na ito ngayon yung pinag-uusapan ho natin at maintindihan din ng atin hong mga iba pang katutubo yung kanilang mga karapatan. At the same time, hindi lamang ho yung mga indigenous people yung dapat makaintindi, maging yung mga hindi mga miyembro o kasapi ng IP, para nang sa ganun, mayakap din ho nila kung ano ang karapatan ng atin hong mga indigenous people. Pero bago lahat, kumustahin muna natin yung mga indigenous people so natin, Sir Jestony. Kumusta na ho ba yung mga IPs ho natin ngayon? Yes, sir. Ang mga IPs po natin, mga katutubong agta po natin sa bayan ng Divilacan ay nasa maayos naman po na kalagayan. Oo, so wala naman silang mga naibabahagi ho sa inyo na mga problema bilang ikaw yung kinatawan ho. Yes, sir. Pagdating sa mga problema, sir, marami tayong mababanggit na mga yan. Siguro later, maisisir natin yung mga bagay na ipinapaabot nila sa ating. Oh, yes, we want to know that, sir. At Ma'am Gretchen, syempre Yes. partner. Ngayong araw ho na ito, anyway, thank you sa pag-drop by ho sa Isabela Broadcast Center. Meron ho tayong First Indigenous People Summit 2025.
Maaari ho ba ninyong pakibahagi what is all about this summit at ano yung mga aasahan ng ating mga kababayan? Katulad nga ng nabanggit ko kanina, no? Kasi ang lalawigan ng Isabela ay diverse talaga when it comes to culture, ethno-linguist. Maganda at pinakamahusay na pagkakataon nito na pag-isahin lahat ng mga katutubo dito sa lalawigan ng Isabela. Binibigyan din natin ng pagpapahalaga, ng pagpupugay, yung kanilang napakahalagang ambag, lalo na sa pagpapatuloy ng masagana at makasaysayan nating kultura. Dahil ito ay kauna-unahan, alam naman natin at nauunawaan natin na kalakhan sa populasyon ng ating mga katutubo ay hindi pa aware sa provisions ng IPRA. At syempre, yung iba pang mga batas na nagtatanggol sa karapatan ng mga katutubo. Kaya nga nag-imbita tayo ng mga mahuhusay na magiging tagapagsalita natin para sa ganon ay higit nilang maunawaan. Ano nga ba ang karapatan ng mga katutubo? Ano yung kasalukuyang kalagayan ng mga katutubo sa national context up to the local level? Para sa ganon, makita naman ng mga katutubo natin dito kung saan sila nakalugar at hanggang saan ba yung kaya nilang gawin to preserve our culture. At hindi lang yan, maisasalin pa yan sa mga susunod na salinlahi. Kasi gusto natin mapanatili eh. Kaya nga, we requested na sana magsuot tayo, parang giving honor na din, no? Ito na, nakasuot na tayo. Oo. Kasi kahit man lang sa ilang mga pagkakataon, ginagawa nating makulay ang ating bayan. Oo. Naku, pag-usapan ho natin higit, Ma'am Gretchen, no? Itong summit ho na ito na ginaganap po ngayong araw ho na ito ng Martes. Kasama din ho natin si Dr. Agnes. Kasi isa din sa karapatan ng mga indigenous people is to right to education, no? May karapatan din ho silang matuto. At I heard na mayroon hong kauna-unahang proyekto, no, dito sa Pilipinas, Ma'am Gretchen. Yes, na yes, sir. pinapangasiwaan ng Philippine Normal University. Yes, sir. Kasi napansin kasi namin na itong mga indigenous peoples natin, sir, mahirap yung accessibility nila sa formal education. Kaya ang ginawa po namin ay napag-isipan po namin na magtalaga ng isang programa para sa ganun ay mabigyan din sila ng isang klase ng edukasyon na tinatamasa ng mga katulad din natin na mga Filipino. At ang isa pa sa layunin ng summit na ito ay para po ma-enhance natin at ma-deepen natin yung awareness ng bawat isang Filipino ng ating mga katutubo ay kapwa natin at wala tayong pinagkaiba sa kanila. Tayong lahat ay Pilipino. Magkakaiba nga lang sa kultura. Anong pangalan nitong programa o proyekto na ito? Ang pangalan po ng programang yun, sir, ay tinatawag natin na Capability Training for AGTA para Teachers. Para sa ganun, yung mga AGTA ng Palanan ay mabibigyan sila ng training na magiging teacher ng kapwa nila AGTA sa sariling community po. Oo. So, paano ho ito, ma'am, no? Nagiging successful, Ma'am Gretchen, with this project from the Philippine Normal University? I know, ito'y kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, kauna-unahan sa Pilipinas na may ganitong uri ng programa. Kasi may iba, Ma'am Agnes, no, na meron din yung in-house school. Yes, ma'am. Actually, may mga pa-training din kami, sir. Pero iba kasi ito dahil itong mga itre-train natin na mga AGTA ay mabibigyan sila ng certificate para sila na mismo ang magturo sa kapwa nila AGTA doon sa kanilang lugar. Kasi ang kaibahan nito sa iba ay yung mga tuturuan nating mga AGTA ay tinatawag natin na para teachers at magiging culturally sensitive sila kasi kung ano yung meron sa kanila, yun umiikot ang daloy ng pagtuturo at pag-aaral. Kung maalala natin nung panahon ng mga Amerikano, yung mga para teachers, ganun din po yung training na ibibigay natin sa kanila. Oo. So, Ma'am Gretchen, paki-explain nga ho briefly paano ba na-discover itong ganitong proyekto para lang maintindihan, no, ng ating mga viewers? Actually kasi, sir, ang Philippine Normal University ng North Luzon ay
mandated as the Indigenous People's Education Hub ng PNU system. Kung kaya't sir, nag-isip kami ng mga paraan kung paano namin ito papalaguin at kailangan tulungan ng ating mga kapwa katutubo. Nag-umpisa po ito, of course, I would like to recognize Commissioner Rickmar Aquino kasi sila po yung mga kasama din po namin dito sa programang ito na kasama din ang University of Zurich in Switzerland na bigyang pansin ang edukasyon para po sa kanila. Kaya ang ginawa po namin ng PNU ay gumawa po kami ng proposal at yung proposal na ito ay kasama namin ang Isabela State University, Itiague and Palanan. Then present namin ito sa local sa provincial government through then the Vice Governor, now the Speaker of the House, House Speaker Congressman Faustino Bojidi III, na siya rin po ang nag-inspire sa amin at nagturo sa amin kung paano yung gagawin namin until such na inapprovean din po ng ating mahal na governor, si Governor Rodolfo Rodito Albano po, para bigyan ng tawag natin dito, financial assistance ng PNU para isagawa po ang programang ito. Oo. Naku, pag-usapan ho natin higit mamaya, no? Ma'am Gretchen, yung proyekto ho na yan. Pero dito tayo kay Sir Jestony, no? Bilang isa hong IPMR representative, ano naman po yung inyong pananaw sa pagdaraos ho ng summit ho ngayong araw ho na ito, at paano po ito makakatulong sa mas epektibong representasyon, kumbaga, ng ating mga katutubo? Yes sir, ito pong first IP summit na gaganapin natin ay hindi lang po ito simpleng pagtitipon, ano po. Ito po ay excuse me po, nabibigyan ng pagkakataon yung ating mga leader, mga IPMRs na mai-voice out, masabi sa atin yung kanilang mga saloobin, kanya-kanyang mga issues pagdating sa kanilang sariling lupa, mga issue doon sa pangkabuhayan and sa health, pangkalusugan, and marami pa pong iba. Yes, maganda nga at may nagsumikap na pumunta dito sa atin na makibahagi at makipag-celebrate sa IP Summit natin. At hindi lang si SB ang nandito, kundi marami pang mga AGTA sa iba't ibang mga municipality ng Isabela. At ang gusto kasi natin dito, maging malaya ang bawat isa, na magkaroon ng diskurso, ng talakayan, at maari silang magpahayag ng kanilang saloobin, ng kanilang karanasan, para naman sa ganon, pwede itong maging hakbang, no? Paunang hakbang, para mas magiging mabunga pa ang mga susunod nating gagawin. Oo. Speaking of talakayan, may mga specific na issue po ba kayong target na talakayin ho ngayong araw ho na ito, at ano-ano pa ho yung mga prioridad na agenda na inaasahan ho ninyong pagtuunan ho ng pansin, Ma'am Gretchen? Of course, magkakaroon nga ng series of discussion, IP health, IP education, and we also invited a speaker from the University of the Philippines, anthropologist siya. So, i-discuss niya yung historical situation ng mga katutubo sa Pilipinas at kung ano man yung mga naging research din niya para makita rin ng mga dadalo kung ano yung kanilang kahalintulad na sitwasyon, ano yung mga best practices na ginawa na sa mga IP sectors sa iba't ibang mga municipality ng ating lalawigan. At iba't iba pang mga discussion. At syempre, part din ng celebration natin ay magkakandak tayo ng series of cultural presentations. Kaya kasama natin ngayong araw na ito yung mga artista, mga scholar ng bayan ng Isabela State University Itiague Main Campus at ng Philippine Normal University North Luzon. So siya, multi-sectoral din, Ezekiel.
Kasi alam naman natin, ang katutubo, hindi lang naman katutubo yan eh. May katutubong bata, may katutubong kabataan, katutubong kababaihan. So multi-sectoral din yung magiging celebration natin. Ito ngayon ay ongoing. Kaso nga lang, hinugot ko nga lang ho kayo ngayong araw ho nito. Anyway, dahil kayo ho yung palaging nakakasalamuhan ng ating mga katutubo, ng mga indigenous peoples, kumbaga, meron, mga ma'am and sir, no? Meron po ba kayong mga na-encounter na mga hamon na kinakaharap nila o mga challenges, and paano makakatulong tong summit ho na ito? Siguro, Doc Agnes. Actually, kasi sir, ang isa sa mga very challenging na kinakaharap nila ay yung una nga, katulad ng sabi ko kanina, yung accessibility to formal education. Yung pangalawa, accessibility sa mga livelihood programs and projects natin. Pero we are very thankful dahil sa pamamagitan ng tulong ng Office of the Coastal Development Office through Ma'am Gretchen, ay nakakapag-generate po ng ilang mga pondo na kailangan nila. Kung kaya't itong challenge para sa kanila, kasi ang hirap talaga yung tawagin mo sila na ito yung training center na natin. Minsan dahil sa kalayuan nila, yung accessibility sa magandang transportasyon na tinatamasa natin dito sa kanila, wala kasi yun. Kaya kung may mga pa-training, may mga pa-summit na ganito, gustong-gusto man nilang mag-attend, pero hirap kasi sa transportation at yung mga financial needs na kailangan, kasi alam naman po natin na kung tayo maglalakbay, kailangan po talaga na meron tayong hawak na kahit konting salapi man lamang para gagamitin sa pagkain, pamasahe or whatsoever. At yun yung napakalaking challenge po sa kanila dahil ang kanilang environment, everything is provided for them, kaya lang kasi in terms of economic needs, yun yung medyo po nagkukulang po na very challenging po para sa kanila po. Si SB Donato, maraming masasabi yan. Kasi kayo yung nasa area mismo, no? Nasa front line of defense sila, lalo vulnerable sa storms, sa typhoon. Alam naman natin sa Sierra Madre, sa coastal area. Sila yung sila yung caretakers. So mas maganda kung meron din siyang yung mga napapansin ho niyo na encounter ho nila, sir? Yes sir. Pagdating po sa issue ng mga agta, kapatid nating mga agta, talagang napakarami po. Isa na dito yung hindi sila naaabot kaagad ng health, pangkalusugan nila, lalo na po nandun kami sa napakalayong lugar. Talagang kailangan po ng support ng health. Pero paano ninyo nabibigyan o na-address yung mga ganitong mga, sabihin na nating major problem na kinakaharap po nila? Yes sir. Kadalasan po sir, pinapadala namin dito sa mainland para dito magpagamot. Kaya lang yun nga, dahil sa kakulangan ng budget, marami pong hindi nakaka-avail o kaya nakakapunta magpagamot dito sa mainland. Oo. Considering kasi yung distance. Yung layo. Yes. Geographically, kasi isolated kasi yung lugar na yun. Pero it's good, Ezekiel, may mga medical missions din naman na isinasagawa ang provincial government. And meron tayong mga rural health units, may community hospital sa Palanan. RHU lang ma'am. Bali, siyempre limited din po yung mga supply ng mga gamit. Actually, sir, ang Philippine Normal University ay meron ding program na kasama namin ng NCIP at lagi-lagi namin kasama ang ating community developer, si Sir Arnold, na sa mga agta naman ng San Pablo. Minsan, sir, nagdadala po kami doon ng mga medical apparatuses na kasama namin ang aming nurse at ang kasama din ng nurse nila. At trinitrain din po namin yung mga agta kung paano titignan yung kanilang mga blood pressure, kung minsan kung kailan iinumin ang mga gamot na ito. And of course, thank you to Dr. Pahila kasi nagbibigay din po siya ng mga medicine na dinadala din po namin doon. Pero pansin ko lang, ma'am and sir, Ma'am Gretchen, na yung government po natin, nandun naman, open ho sila para ho sa pangangailangan ng atin ho mga katutubo. Pero napapansin ko, I don't know kung napapansin ho ninyo,
dahil nga sa layo, nababanggit nga ho ninyo, may mga, may mga oportunidad din na pwede sila dito sa mainland. Kaso nga lang, hindi nila maiwan-iwan yung kanilang mga naunang tahanan na. Gaano katotoo ho yun, Sir Justoni, na may ino-offer, okay, dito ka na tumira para malapit ka, na makapag-access ka sa mga health facilities, pero yung iba pa rin, mas ninanais ho nilang manatili dun sa kinalalagyan ho nila. Yes, sir. Siguro, sir, kailangan na rin nating sa alang-alang o kaya intindihin din na kung saan meron silang kung saan maayos yung kanilang pamumuhay, yung pinagkakakitaan nila, doon sila nag-i-stay. Actually kasi sir, we have nothing against projects of the government, etc. Pero kailangan minsan kasi dapat cultural sensitive tayo. Kasi halimbawa, ang nakasanayan nila pag matulog, pag umuulan, walang tunog. Maglagay tayo ng bahay na may bubong, maingay daw para sa kanila. And at the same time, yung building, kailangan very open yung mga windows para through and through ang hangin. Kung kaya't pag pasyal nyo sa PNU, meron po kaming IP classroom building na naka-adapt po sa kultura nila, na open, at kung saan manggagaling yung sikat ng araw, doon lang ibababa yung kanyang parang bintana. At kapag the other side of it, open naman, para sa ganun, maa-adjust kung saan po ang mga ganun. So, ako, okay sa atin na madaming projects, pero maganda rin siguro na magiging culture sensitive ang mga proyekto po natin para lalong ma-appreciate po nila. Kasi ito'y ikabubuti at ikagaganda ng kanilang pamumuhay, kaya lang kung minsan nagkakaroon ng gap dahil minsan, yun nga sinasabi natin, may gap sa kultura kung saan po sila. Oo. So, culture barrier, no? Yun yung at least, no, mabuti at nabanggit ho ninyo, ma'am, para yung mga viewers ho natin, mas naiintindihan ho nila na, ganun pala. Kasi yung mga hindi IP, although kabilang ho po sa IP, no, iba na din ho ako. Pero, dun kasi, kapag nakikita ho ng mga hindi IP, parang sa tingin nila, ay, ang hirap ng buhay nila. Bakit ganun? Which is, kapag mga IP, komportable ho sila sa mga ganun. So, at least na may papaliwanag. Yes. At saka, dagdag ko doon, yung katulad ng mga lokal na katutubo natin, yung komunidad ng mga katutubong AGTA, nature-based na rin kasi yung source of livelihood nila. So, kailangan, pagka i-relocate mo sila sa ibang lugar, kailangan talagang nakaangkop din sa kung ano yung sinasandalan ng kanilang pang-araw-araw na pang-ekonomiyang kalagayan. Pangalawa, syempre, nandun na kasing sitwasyon, pagka inilipat mo sila, may possibility na magdi-diminish yung culture Kasi, syempre, ililipat mo sa ibang lugar, hindi yun yung lugar na nakasanayan nila. Kaya, hanggat maaari, yung kanilang pagmamahal, yung kung saan sila nakaugat sa kanilang mga lupaing ninuno, mas doon sila, mas dapat yun yung resources na i-enjoy nila. Kaya, katulad nga ng sinabi kanina ni Ma'am Agnes, maging culture-based din yung ilang mga development projects, yung ilang mga programa, para sa ganun, umaangkop din sa kalagayan ng mga ating katutubo. Yun talaga, adaptability. No? Yun yung isa sa dapat i-consider. So, kahit na napakaraming mga proyekto, kung hindi culture-based, doon ho tayo magkakaroon ng problema. When it comes sa culture-based mga projects ho natin, mayroon na po ba tayo, Ma'am Gretchen? As of now, nagkakandak naman tayo ng massive information dissemination. So, kasama naman yan sa ilang mga ginagawa natin. At, syempre, inclusive naman yung programa ng provincial government. Yung mga programa na ibinibigay sa mainland, isa sa mga priorities naman yung mga marginalized sectors. At kabilang sa mga marginalized and underrepresented sectors natin ay ang sektor ng katutubo. Kaya part sila ng mga programa natin. Ngayon ko lang na-realize na gano'n, at least na na-open ho natin at maintindihan ho natin. Parang tayo lang din, no, na nakasanayan natin magkaroon ng mga gadgets. Pero kapag pinunta ho tayo sa isang lugar na walang mga gadgets, we're not comfortable. So, ganun din yung mga katutubo ho natin. Anyway, yun ho yung right to education, right to vote, suffrage. Kumusta ho ba? Rehistrado ho ba yung mga
IPs ho natin sa Isabela sa Commission on Election and bumuboto na ho ba sila, Ma'am Gretchen? Of course, Pilipino sila, bahagi sila ng mga dapat bumoto. Oo. Pero sa aktual na sitwasyon, magandang malaman din natin syempre sa katutubong akta natin, kung gaano na ba karami ang narehistro doon, kung alam ba nila kung paano magrehistro o may mga information dissemination din ba doon ang COMELEC para sila i-assist na mag-register. Yes, ma'am. Bali, kasalukuyan po yung registration doon sa mga hindi pa nakaka-registro sa COMELEC. And then, registered naman na po, kasalukuyan naman na po na tinutulungan natin sila na ma-register sila sa registrar. So actually sir, yun yung isang challenge din sa PNU kasi doon sa training for ACTA para teachers, tinuturuan na po namin silang bumasa at sumulat at kung paano i-enhance yung comprehension skills nila. Kasi kahit ang isang katutubo ay hindi marunong bumasa at sumulat, pero nagtuturo sila ng tinatawag nating comprehension. Kaya minsan, inaaral din namin kung paano ituro ang comprehension skills sa mga katutubo na itinuturo ng isang katutubong hindi marunong bumasa at sumulat. Kasi kung minsan, ito yung Philippine situation, paano natin ito i-analyze? So napakagaling po ng ating mga katutubo in terms of this. Kahit hindi po sila marunong sumulat at bumasa, lalo na yung mga matatanda, but in terms of comprehension and analysis of data, ang gagaling po nila. Tsaka dagdag ko, Ezekiel, pag pinag-uusapan kasi natin ng katutubo, hindi lang siya sa kabundukang bahagi ng Isabela. Marami pa rin ang mga katutubo dito sa mainland, dito sa iba't ibang lalawigan ng Isabela. At majority nga ay Ibanag, dito sa northern part. So meron din naman tayong Gaddang, meron tayong Itawes. And of course, marami na rin dito ang nagmula pa sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas tulad ng Cordillera. At sila nga yung nag-introduce sa atin ng mga weaved, itong mga ginagamit natin na sa ngayon ay hinahabi nila sa Quezon Isabela. So inintroduce nila sa atin yun. At syempre, hindi naman natin yan pinaghihiwa-hiwalay kasi lahat ng mga kung ano man yung culture na meron tayo ngayon, yan ay kultura ng lipunang Pilipino. Kaya sa atin mga iba nag-go dyan, makasta nga agaw tani ka mo ngamin. Anyway, Diyos, tani ka mo. Diyos, tani ka mo. Ayan. Doc Agnes, ano po yung mga susunod pa hong mga hakbang upang palawakin ho yung initiative ito, yung programa ho ninyo sa IP community sa ating probinsya at dahil isa ho ito sa kauna-unang proyekto ho sa bansa. Kasi we all know ACTA. So, paano ho natin, ano pa yung mga naiisip po nun, yung mga initiative para maikalat sa iba pang mga katutubo ho natin? Actually, ngayon sir, sa kasalukuyan ay nag-request po ako sa Vice President for Academics ng Philippine Normal University para yung module na ginawa ng NAIAP for grades 1 to 3 ay yun na rin ang gagamitin ng mga ACTA para teachers para ma-contextualize nila. Kung ito ang ginagamit sa formal education, ito na rin ang gagamitin para sa kanila. Para hindi sila magiging alienated kung sila man ay pupunta o magkakaroon ng tinatawag nating acceleration. Kasi ang gagawin lang ng para-teacher ay i-contextualize lang niya kung ano yung laman ng module. At kung makikita natin ito pagkatapos nito, through the help of the provincial government, itong mga para-teachers ay magkakaroon sila ng minimal pero reasonable na honorarium para meron din silang gagamitin para sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. At kung ito ay makikita natin na magiging matagumpay at makita natin na okay para sa kanila, pwede namin po itong i-extend sa mga iba pang communities. Sa ngayon, ang isa sa mga nakausap naming community ay ang community ng ACTA sa San Guillermo. Kanina lang po, nag-usap din kami kay representative, kay Sangguniang Bayang Jestoni Donato, na parang gusto niyang dadalhin din ito sa Dibilacan. Anyway, gano'n na po ba karami yung mga ACTA members natin? Actually, sir, yung trinitrain namin nung nagkaroon kami ng hindi naman shortlist ito, nagkaroon kami ng listahan para
isulat namin yung mga possible at gustong mag-undergo ng training. Nakapagsulat kami noon ng abot ng 28. Pero hindi kasi laging 100% ang attendance nito. At kung sino yung makakatapos ng training, siya po yung bibigyan namin ng certificate. As of this time, naglalaro kasi ng mga hanggang 16 to 20 yung mga regular po na nag-attend. At in fairness, no, may mga Ma'am Gretchen, may mga ACTA graduates na rin sa ngayon. Meron. May graduate ng PNU. Oo, mga teachers usually, karamihan. Ang first ACTA graduate namin actually, sir, ay si Renalyn Aguyadan ng Sanchez Mira, Cagayan. ACTA po siya. So, sa pagpapatuloy ho natin, balikan ho natin yung IP Summit ho ngayong araw ho na ito. Sa konteksto ho nito, no, paano ho ninyo balak hikayatin ang mas malawak na partisipasyon, no, mula ho sa iba't ibang IP group sa buong probinsya ho ng Isabela, at ano ho yung mga mekanismo para ho matiyak na bawat boses ho ay maririnig ho? Sa activity natin ngayon, nag-invite tayo talaga ng iba't ibang mga organisasyon at mga leader ng mga katutubo para well represented naman yung kanilang sektor. At hindi lang din naman ito yung pagkakataon na sila ay mahikayat ng kanilang aktibong partisipasyon, kundi ito yung panimula. Isang araw lang na activity ito, ang mas mahalaga dito yung susunod pang mga panahon. At itong Indigenous Peoples Summit natin ngayon, mahalagang pagkakataon nito na makita, maramdaman, at marinig yung kanilang mga sitwasyon sa kanilang mga bayan at marinig din mula sa kanila kung ano ba yung kanilang mga pangangailangan. Nako. Anyway, sige, alam ko busy ho kayo, no, mga ma'am and sir. Pero panghuling tanong na lang ho siguro na maaari ho ninyong sagutin ho lahat. Bakit ho napakahalaga na patuloy ho nating maituro sa susunod ho na henerasyon yung kultura, yung sinho ng mga katutubo? Maaring yun ho yung tanong ho nila, no, na bakit kailangan pang maituro? Siguro, Doc Agnes. Okay, sir. Actually kasi ang daming mga indigenous knowledge ng ating mga katutubo na kailangan ng sustainability. Kasi ito ay maliban sa kaya nating lahat gawin na kahit walang formal education, hindi pa natin kailangang gumastos. Subalit, ang mga ito ay tinatawag natin na efficient and effective kasi ito ay napatunayan ng ilang centuries. Kasi kung ilang centuries na nabubuhay ang mga katutubo, ganun din katagal ang kanilang mga indigenous knowledge at hanggang ngayon nakikita, napapatunayan na ito ay isang epektibo at efficient na kaalaman. Magbigay lang tayo halimbawa, yung pamamaraan ng mga Ifugao to drive away yung kanilang mga daga sa kanilang rice field, makikita natin, nagpre-pray sila, the whole community. Usually naman yun yung usual na ginagawa natin. After that, magkakaroon sila ng community na pagpapatunog sa kanilang gangsa. And scientifically, ine-explain ngayon na ang mga daga ay very sensitive ang kanilang pandinig. Kaya kung nakakarinig sila ng malakas-lakas at matining na sound, usually ay umaalis sila. At yan ay isa sa mga IKSP ng mga Ifugao na very effective at alam nila kung saan sisimulan at saan tatapusin. And then itong mga daga na ito, papunta na sila sa kanilang habitat sa mga kagubatan. So madaming IKSP ang ating mga IPs na kailangan natin i-sustain at sana itong IP Summit na ito ay ito yung magiging umpisa para sa ganun ma-appreciate natin na tayo ay mga inheritors ng mga rich cultural heritage na pwede nating ipagmalaki sa buong mundo. Okay, maraming salamat, Doc Agnes. Sir Jestony, yung siguro, yung tanong ho natin is, bakit po mahalaga na patuloy ho na maituro sa susunod ho na henerasyon itong kultura ho at sin ng mga katutubo ho natin? Yes, sir. Kailangan po na ang mga kultura ng mga Agta hindi dapat mawala. Ano po? Dahil may mga kultura po ang mga Agta na dapat pinapanatili, hindi nila dapat iwanan yung mga kultura kagaya po na sa amin. Kasi
kasi po may kultura po kasi kami, lalo yung mapagbigay ka sa iyong nasasakupan. Yun po ang mga bagay na dapat hindi inaalis ng katutubo. Ma'am Gretchen. Siyempre, hindi naman mabubuo ang kasaysayan ng Pilipinas kung wala ang katutubo. Ito ang siyang nagpanday, siyang lumikha ng makulay nating kasaysayan. Yung usapin din nung pagtatanggol sa lupaing ninuno, yung katapangan na meron ng katutubo, ay yun din ang meron sa mga katulad, siyempre Pilipino tayo, no? Yung kultura ng katapangan ay nabubuhay sa atin dahil sa kultura natin bilang mga katutubo. At siyempre hindi natin dapat ito pwedeng walain kasi sa aking sariling pananaw, magkakambal kasi ang katutubo at ang kalikasan. So, yung mga sinauna nating mga practices para bigyang proteksyon ng ating kalikasan ay hindi dapat yan nawawala. Dahil kung mawawala ito, syempre mawawala na rin naman yung yung kalikasan na nagtatanggol sa atin. Kaya maganda at nandito ngayon si Doc Agnes ng PNU at si SB Gestoni na sila yung nag-share sa atin ng kanilang mga buhay na karanasan. Kasi yung sinasabi nila ngayon, hindi lang yung teorya Yun ay nagmula at nakabatay sa sarili nilang praktika at sa kung ano yung aktual na dinaranas nila sa areas of concerns nila. Kaya kung wala itong mga ganitong mga pinag-aaralan natin ngayon, kung wala itong mga ganitong usapin na pinag-uusapan natin ngayon, hindi magiging makulay ang bansang Pilipinas at walang patutunguhan ng kasaysayan na gusto nating likhain. Kaya nga napakahusay, napakamakasaysayan na sa kauna-unahang pagkakataon, ating pinag-iisa, ating pinagbibigkis, hindi lamang ang napakaraming bilang ng mga katutubo dito sa lalawigan ng Isabela, kundi pinagkakaisa natin ang mayabong nating kultura at sisibol pa ito hanggang sa mga susunod na mga panahon. Ako, tagos puso naman yun. Parang gusto ko nang maiyak, Ma'am Gretchen, no? Talagang dito natin dapat patunayan na no one left behind, kumbaga. Yes. Dapat walang maiwan, ano man ang kultura natin, magkakaiba man ang kultura natin, dapat iisa pa rin tayo. Siguro, may mensahe na lang kayo sa IP communities natin, Sir Gestoni, bago tayo tuloy yung mamaalam. Yes, maraming salamat po, Sir Ezekiel. And sa mga kapatid kong katutubong agta ng Divilagan at lahat ng mga katutubong agta, nawa po ay patuloy tayong magkaisa tungo sa ating mas maayos na kinabukasan. Patuloy tayong magkasundo, magkaisa at magtulungan na ipagtanggol ang ating kultura, ang ating tribo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Sir Gestoni. Doc Agnes? Mabuhay ang katutubong Pilipino at sana'y tayong lahat iwasan natin yung pag-iisip natin na yung tinatawag nating prejudice and discrimination kasi tayong lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat. Okay, maraming salamat ho sa atin mga panauhin. Sa lahat naman ho ng ating mga kapatid ho na katutubo, sana po ay makibahagi ho tayo sa aktibidad ho nito ngayong araw, ang summit ho na ito. Ito ho kasi yung pagkakataon upang magkaisa at ipaglaban ho ang ating mga karapatan. Sa lahat po ng taga Isabela, sana po ay suportahan ho ninyo ang inisyatibong ito. Ang pagkakaisa ng mga katutubo ay pagkakaisa ng buong Isabela. Sama-sama ho nating isulong ang paggalang at pag-unawa sa ating kultura. Kaya naman mga kakonek, asahan nating magiging makasaysayan ang kauna-unahang Indigenous Peoples Summit dito po sa lalawigan ng Isabela. Huwag po tayong maging dayuhan sa sarili nating lalawigan. Patuloy nating suportahan, intindihin at itaguyod ang kultura ng ating mga katutubo. Kung kaya naman, uulitin ko, binabati po namin ang lahat ng mga katutubo na nakikinig at nanonood ngayon ng isang maalab at makasaysayang pagbati sa ating paggunita
sa ika-28th anniversary ng Indigenous Peoples' Rights Act at ang pag-alala at pagpupugay natin sa katatagan, katapangan at kagalingan ng katutubong Pilipino. Maraming salamat, Ezekiel. Maraming salamat, Ma'am Gretchen, sa pagsama din ho sa akin sa Isabela Connect ka dito. Maraming salamat ho sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong hapon. At syempre, abangan ho muli ang susunod ho na episode ng ating palatuntunang Isabela Connect ka dito tuwing araw ho yan ng Martes at Biyernes sa parehong oras. Huwag din hong kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, upang manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan lalo na ho dito sa lalawigan ng Isabela na tinututukan ho ng Provincial Information Office. Sa ngalan naman ho ng aming Provincial Information na Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pag-unlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Maraming salamat ho. Thank you. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo.